Hindi na nakikita ng Department of Trade and Industry o DTI na tataas pa ang mga presyo ng Noche Buena items bago matapos ang taon. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Hindi natataas pa ang presyo ng mga Noche Buena grocery items hanggang matapos ang taong 2024. Yan ang iginiit ng Department of Trade and Industry sa kanilang pag-inspeksyon sa Guadalupe Public Market kasama ang Department of Agriculture. Tinatayang mababa sa 5% ang itinaas ng ilan sa mga Noche Buena items, partikular na ang macaroni pasta at sandwich spread dahil sa holiday season. Pero may ilan rin namang hindi gumalaw ang presyo. Depende sa brand ng mga Noche Buena items. Kontrolado namin yung prices, no? But not for all the products. Siyempre, kinausap rin namin yung mga manufacturers and yung mga brand owners if they can actually just leave the prices the same as last year. Hinikayat din ng DTI ang mga mamimili na bumili ng bundle o wholesale para sa mas mababang presyo. Kung ang Noche Buena grocery items ay hindi gaanong tumaas ang presyo, umaaray naman ang ilang mga mamimili dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Kagaya na lamang ni Rowena na isang single mother at may 3 anak. Aminado siya, nahirap siya kung paanong pagkakasyahin ang kanyang budget kada araw para sa pamamalengke. Ay, sabi ko, pagkakasyahin ko na lang po yung mga halagang 200, mga ganon. Kasi kami na lamang po 4 na sa loob ng bahay. Ngayong Pasko, kailangang maghigpit ng sinturon dahil karamihan sa mga pangunahing bilihin ay tumaas ang presyo. Nasa 20 pesos kasi ang itinaas ng presyo ng manok. Ang dating 200, ngayon ay 220 pesos na. Maging ang baboy ay tumaas ng 10 piso at inaasahan pa itong tataas ngayong linggo at sa susunod pang mga araw kung saan naglalaro ang presyo nito sa 300 pesos hanggang 390 pesos. Suki-suki na lang po. Ang importante po yung halimbawa pa may mga suki kami, dapat maganda yung bibigay mo para balik-balikan ka. At ang gulay at isda ay rumatsada rin ang presyo. Karamihan sa mga tumaas ay ang mga gulay na galing sa Baguio. Well, nakausap din namin yung mga tindera at sabi nila, nag-increase kasi nga yung demand talaga tumaas. As we all know, meron tayong problema pa sa ASF. So sa baboy talagang expected tumaas. Pero sa kabila ng mataas na presyo ng bilihin, tuloy pa rin ang bintahan ng tig 40 pesos na well-milled rice sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Mas mababa ito kumpara sa 42 to 62 pesos na pangkaraniwang presyo ng kilo ng bigas. Ang 40 pesos rice ay bahagi pa rin ng Rice for All program ng gobyerno. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa.